Sobrang ayaw makisama ng balat ko this time, guys. Like, seryoso. Ang dami kong blemishes everywhere. Siguro, period days are coming na, kaya siguro nagkakaganito, nagsilabasan na yung mga blemishes natin. Pero anyways, hello everyone! Today, we are going to review another cushion foundation na ilalapat natin sa mukha this time. At nung makover na niya itong mga blemishes natin, yung i-review natin this time is itong Papafil Cushion Foundation na nabili ko po sa TikTok recently as I was browsing. Sobrang excited na ako, guys, na gamitin ito. Gusto kong malaman kung magugustuhan ko ba itong product na to because lately lang I became such a big fan of cushion foundations. I don't know why. Before I used to hate it kasi alam niyo na iba yung klima ng Pilipinas kumpara mo sa ibang bansa, 'di ba? It just, makes my face look so messy in just hours of usage and hindi ko ma-explain kung bakit. Na-set ko naman ng powder, ganon. But this time, these cushion formulations kasi, guys, were upgraded and iba na yung feeling nila sa balat natin and my skin seemed to adapt well dun sa mga bagong formula. Like, come on, makabagong panahon na tayo ngayon, guys. Hindi na tayo yung old days, Pero enough with the chit-chats, okay? Balik tayo dito sa Papafil Cushion Foundation. Let's unbox this first and I'll let you see what the product looks like inside, okay? So, okay, there. So, ito na yung product. Ayan. Wala na ba na? Okay, wala na. My cardboard for protection. Tinanggalan ko na nga pala siya nitong plastic coating para hindi masyadong mag-bounce yung lights. This one, kung mapapansin niyo, pahalang siya. Which is very unusual sa mga product na nire-review natin. Yung mga boxes kasi, di ba, plain na rectangle. Ito kasi pahalang. So, akala ko na UP yung box, pero hindi pala. Style lang talaga nila. Ito na nga pala yung Papafil. Once again, Matte Flawless Glow BB Cushion Bright SPF 50. And, paano ba kunin yung product? Ito na nga pala yung actual product, guys, sa loob. Ano to? Yeah! May refill! May refill. What we have here is this cushion refill. Ayan. And eto na nga pala yung actual product ng Papafil Cushion, guys. Sobrang ganda ng packaging nila, guys. Like, tingnan nyo naman. Oops. I really love it. Mukhang mamahalin talaga siya, guys, in person. Hindi siya mukhang mumurahin. Napaka-simple, napaka-elegante, at napaka-linis tingnan. I really love the aesthetics of this one. By the way, I'm in a shade 03 Bright, and this one is 11 grams. Ayan. So, before natin i-apply to sa ating mukha and magkaroon ng swatches, let's just talk about the product claims of this cushion. This provides daw a supernatural coverage for a natural-looking glow, gives a lightweight texture and high coverage, medium to full coverage yan, guys, for a flawless finish. Infuses serum and nourishes the skin, matte waterproof formula, long-lasting wear for up to 24 hours. Contains SPF 50 for sun protection. Comes with a refill offering value for money. I got the shade number 3, which is all the more I thought will definitely be my perfect shade. Just to let you guys know, I have oily combination skin and also medium with golden undertones. This one is a skincare plus makeup in one. Honestly, bonus points para sa akin yun, guys, yung mga ganito na type na product. Pagkabukas, ito yung bubungad sa inyo. Salamin dito sa ibabaw. Tapos, meron din siyang libreng puff. Ayan. Under ito nga pala yung product, guys, sa loob. And by the way, dito tayo magtatap ng excess product mamaya. Ito nga pala yung product sa loob. So, try natin i-swatch dito sa ating mukha. Like that. Ang puti! Wait! Medyo maputi talaga siya sa ating balat, pero hindi naman masyadong kaputian. Medyo nagmatch naman dito sa ating leeg na, by the way, mayroon akong mga sugat dito sa leeg. Sugat po yan sa pawis, tapos sa fancy jewelry. Kinamot ko ng kinamot, hindi ko makontrol yung sarili ko sa pangangate. And, ayan, yan yung nangyari. Ayan, nagkasugat. I really have a very sensitive skin.
not just on the face but also sa katawan po. Like, hindi po ako gumagamit ng mga any harsh soap sa katawan ko. Sulfur soap lang, Dr. Wong's lang talaga yung sabon ko. Hindi nga ako gumagamit ng mga pampaputi din. Aware din ako sa sensitivity ng balat ko when it comes to jewelries. As long as gold at silver lang yan, guys, okay na okay ako. Pero pag ibang mga items na like yung mga fashion jewelries lang, nangangati talaga ako ng bonggang-bongga. Ilang oras ko lang nagamit yung jewelry. Ayan, nasabi ko lang naman. So, comment kayo dyan, guys, kung sino yung mga nakaka-relate. Anyways, back to the review. Kung napapansin nyo, parang nag-match lang naman siya sa kamay ko, di ba? Sa shade ng kamay ko. Parang nag-a-adapt siya sa balat mo. Ayan, ang ganda. Okay lang naman, hindi naman masyadong maputi so far. So, let's see. To apply, let's use this free puff on the cushion. Just use your 3 fingers in a W and insert these 2 right here. Ayan, dito sa ribbon or sa holder. While itong middle finger remains outside for a proper product distribution and control. Kuha lang tayo ng product, guys. Press it just once or twice para mas even. And tap the excess product here on this area. Let's start with a very light lang na application. Yung dalawang press mo lang, guys, makakover na niya halos yung buong mukha mo nito. Half muna ng face para makita niyo yung diferensya. So guys, ito nga pala yung coverage ng cushion. Ayan, ito yung meron, ito yung wala. Sa first application pa lang, this one is literally light to medium coverage. Hindi ko pa nakikita yung pagiging full coverage nito, guys. Hindi pa niya na-cover yung mga pekas ko at saka yung nunal ko dito. To be honest, hindi siya matte finish. Parang basa yung mukha natin. Ayoko na sanang dagdagan pa to ng ibang product. Pero, since again, nagre-review tayo, kailangan nating i-build up. Kuha tayo ng more product pa sa loob. I-cover natin itong mga blemishes natin. Like, itong pekas. Ayan o. So guys, ito na nga pala yung second application natin sa product, and as you guys can see, hindi pa rin talaga niya masyadong na-cover yung mga blemishes natin. Ititilt ko yung mukha ko para makita ninyo. Ayan, di ba? Yan po yung reality. Ayan, yan po yung texture, at saka yan po yung coverage niya. Hindi po talaga siya matte finish. Dadagdagan ko pa ba? Since mahal ko kayo, i-build up ko pa yung coverage. Alright? So ito na po yung pangatlo, pang-apat na coverage. Ewan ko, guys, parang ito na ata yung maximum na coverage na kaya niyang ibigay. Still, nagpipick pa rin yung mga pekas natin at saka yung mga nunal natin. Yung blemish ko dito, klarong-klaro pa rin. Dito din sa noo. Yeah, I think ito na talaga yung pinaka-max, guys. Wala nang mas max pa dito. So, hala, uy, ang ingay ng mga motor. Nakikita ko naman na well-hydrated yung mukha natin kasi mukha talagang basa. Para ako nag-apply ng skincare, nag-apply ng serum, nag-apply ng essence, ganon. Hindi po siya nag-mattify. Ayan. Tingnan natin kung may transfer ba, ha? Try natin i-blot sa ating kamay. May transfer talaga siya. Ewan, kung visible ba dyan. Pero may aray! Oof! Oof! Yung siko ko! Pag gumagamit ako ng mga cushion or cushion foundations, isiniset ko talaga sila ng powder para mas magtagal yung product sa mukha ko. So, i-try ko lang na iset itong mukha natin with a powder, guys, from Naturactor. Ayan. Mas naging okay na siya. Mas naging okay na yung mukha natin, guys. So, ito po yung part ng may powder at saka ito naman po yung sa cushion lang. Ito yung totoong mattified look at saka yung flawless na look. Kung kayo yung mga tipo na naghahanap ng full coverage ng mga BB cushions or foundations, shall I say, hindi talaga ito yung magiging kaagapay ninyo sa moment na yan. Hindi po ito yung ma-advise ko sa inyo na pang on the go. Pero kung kayo yung mga tipo ng babae na katulad ko, nagkakaedad na, may mga visible fine lines na, and textured skin, or kung kayo yung mga babae na gusto ng natural finish, na yung tipong no makeup look, na type of coverage, mga type na girl na gusto lang ng hydration sa skin, without covering too much, ito yung para sa inyo. Ito yung para sa atin, ika nga. Visible na visible pa po yung mga pimples natin, blemishes natin. Klarong-klaro pa talaga. Kasi hindi tayo nag-color correct. So, diniretso lang po natin yung application. And also, kung napapansin niyo kung gaano siya ka-natural, sobrang light lang po nang nilagay natin na powder. Parang balat ko lang, di ba? Tingnan niyo naman. Oh, hindi talaga cakey. Wala po talaga kayo nakikitang product, yung foundation, ika nga. Di ba? Parang wala akong ginalaw sa mukha ko. Like, wala akong
ini-apply sa mukha ko. Yun yung feeling ko this time. And sobrang lambot ng balat ko. Ayun, sobrang plumpy, na sobrang, ewan, basta, sobrang gaan sa feeling na halos parang wala akong ini-apply na makeup sa balat ko. Usually, pag nag-a-apply ako ng mga product, like, ng mga cushion foundation na may coverage, after ko nilagyan niya ng powder, after kong iset ng powder yan, may makikita talaga akong visible na mga creases dito sa ilalim sa ating under eye area, dito sa ating mga fine lines. Nakikita niyo ba sa camera? Sa ano kasi sa personal, seryoso, hindi visible yung fine lines ko, girl. Wait. Hindi ko nakikita yung grabing pag-crease ng under eye area ko, yung mga fine lines ko, hindi ko nakikita yun this time. Which is, anyari, nakaka-shock, di ba? Yung sa concealing, gano'n. Hindi kasi talaga siya nagko-conceal, di ba guys? Yung long-lasting oil control, meh. Normal na sa akin yung makabasa ako ng mga claims na ganun. Nakailang ulit na rin kasi ako gumagamit ng mga product na sinasabi nila oil control, ganun. Pero at the end of the day, ilang oras lang, mga 2 hours, nagsa-start na talaga mag-oil up yung mukha ko. And hindi naman masyadong exage, pero pag nadagdagan pa yung mga oras, talagang nag-oil up ako. For me, it's unconvincing. Alam niyo yung ibig kong sabihin? Ito yung product na hindi masyadong nakakabilib yung coverage. I'm hopeful na sana i-reformulate ito ng Papafil. Like, pakapalan pa yung coverage, ika nga, ng makeup or ng cushion. Pero when it comes to the skincare ingredients, the skin moisturization, yung nourishment niya sa balat, dun ako bumilib. Like, Papafil. Sobrang honest ko po sa inyo as always sa mga product reviews. Ayoko kasing maging wasted yung money ninyo when it comes to purchasing products. Based nga pala sa longevity nito guys, hindi ko pa masabi as of this time kasi hindi ko pa natapos naman yung makeup ko. Pero I've been wearing this makeup siguro mga medya ora na or almost an hour. Since repetitive kasi yung pagsasalita ko kasi sobrang ingay ng kalsada. Hindi kasi ako sure kung rinig nyo ba yung mga ingay, pero sobrang ingay na talaga ng paligid and paulit-ulit kung ginagawa yung speeches ko. My goodness, that's why napahaba yung pagsuot ko sa product na to. And for an hour, ayan, hindi ko pa nakikita yung pagiging oily ng mukha natin. Time check tayo, 5:30 AM po. Please stay until the end of this video para malaman ninyo yung final verdict natin sa Papafil Matte Flawless Glow BB Cushion. Okay, nasamid yung lola nyo. So, yeah, tapusin lang natin yung makeup natin. And I will be right back, guys, ha, after 2 hours. See you later. So, guys, I'm back for the 2-hour update of the Papafil Matte Flawless Glow BB Cushion. Time check lang po tayo. So, it's 8:03 in the morning. For wearing this product for 2 hours mahigit, so far wala namang severe na pag-oil up na naganap. Nakikita ko pa rin na hindi ganun kahagard yung mukha natin. Walang caking na naganap, okay? Hindi ako naglagay ng highlighter except dito sa ilong at saka dito banda sa inner corner. Hindi ako naglagay ng highlighter dito sa cheeks. And as you guys can see, may makikita kayong glow dito sa ating pisngi. Pero, yung napansin ko, grabe maka-oil up yung noo ko. Like, kung mapapansin niyo yung noo ko, shiny everywhere. Huh? Diba? Try natin i-blot siya ng tissue na lang. Kasi, hindi ko makita yung blotting paper ko. Ayan. Close up lang tayo guys, para makita nyo talaga yung kondisyon ng balat natin after nating mag-blot ng tissue. Napaka-minimal lang po ng transfer ng product dito sa tissue. Ito lang po yung mga excess na mga oil sa ating mukha. Sa camera, I don't know. Pero in person, in real life, hindi po talaga tayo mukhang bilasa. Actually, mas fresh ako kanina kumpara ngayon. Pero hindi ko naman sinasabi sa inyo na sobrang pangit na ng look natin this time. Hindi kasing worst ng inaakala ko. Yung kondisyon ng balat ko, yung kondisyon ng makeup ko, sa expected ko usually sa mga makeup products na ginagamit ko. Mapapansin niyo yung wrinkles natin, hindi masyadong visible, di ba? Nakikita niyo ba? Nag-held up ba siya ng oils? No. Kita nyo naman kanina, sobrang oily ng noo natin. So, most of their claims, hindi ko masasabing totoo. So, try lang natin i-retouch yung mukha natin with the powder foundation earlier. Try natin gawing fresh ulit yung mukha natin. Oh, surprise!
Tingnan nyo yung comparison ng pag-blot lang nitong na-retouch natin. Seryoso ba yan, guys? Oh my gosh. Oh my gosh. Okay, guys. Ganito. Oh, sobrang na-shock ako this time na na-retouch ko na yung makeup natin. Yung base natin, hindi pa rin makapal. Tingnan. Ganito kasi yan, guys. May mga cushion akong mga na-try. And every time na mag-oil up na ako, after 2 hours or mahigit, pag nag-blot ako, tapos nire-retouch ko, totoong nadadagdagan yung product sa skin ko. And visible na visible talaga yung tipong niretouch mo yung mukha mo. Pero this time, parang wala akong dinagdag na powder foundation sa mukha ko. Parang back to freshness yung kaganapan sa mukha natin, everyone. Papa Phil? Dang! So, I do apologize for my previous comment on this Papa Phil Flawless Matte Glow BB Cushion. Binabawi ko na. Totoo lang, 2 hours mahigit, napaka-okay na yan para sa akin. The best part of this product is that after mong mag-blot, i-retouch mo lang saglit yung mukha mo, and boom, parang wala na talagang nangyari ulit. Ang ganda nitong Papa Phil. First time ever, guys, ha. Ito lang yung pagre-review ko na, first impression review ko na Laban Bawi ata yung mga pinagsasabi ko. Kasi paiba-iba kasi yung kondisyon or yung mga pinagagagawa ko. So, I do apologize for that, guys. Like, I'm so sorry if ever na medyo magulo yung review natin this time. Pero hindi ko talaga in-expect. I was so surprised. I was so shocked. Since this is a first impression review, I think mafe-feel niya yung nafe-feel ko ngayon. From 50-50 yung rate ko kasi Laban Bawi din yung kung ano yung nagustuhan ko at kung ano yung mga hindi ko nagustuhan sa Papa Phil. This time, nag-raise talaga up to 80. First time ko talagang makita yung sarili ko na fresh pa rin. Kung ano yung pag-apply ko nung first, ganun pa rin yung mukha ko this time. To think na 2 hours, mahigit 3 hours na. Oh, let's just say, 8:29 na po ng umaga. So, almost 3 hours na nating wear yung product. I love it. I love this one. Yun lang yung update natin for 2 hours mahigit. I hope na nakatulong yung review natin kahit medyo magulo. I just hope na nakarelate kayo sa pag-test natin sa product na to. Kung gusto ko ba, inirekomenda ko ba? Yes na yes na yes. And I'm so curious kung if ever man na bumili kayo nito, please, i-share nyo po yung experience ninyo. Comment po kayo dyan sa ibaba nang malaman din ng iba kung pareho ba tayo or magkaiba tayo ng experience. And I hope so far mag-work din itong product na to sa inyo. So yeah, I guess that's it for today's video, guys. Thank you all so much, my dear beauties, for spending your time with me all throughout this video. If you like this video, please don't forget to give this video a thumbs up and share this to your friends and family. Please subscribe to my channel for more video updates. If you have any other product recommendations or makeup suggestions or whatever about beauty and such, please let me know and comment down below. And yeah, thank you so much for watching, and I'll see you again on my next one. Bye!